Mga ka-update, medyo sensitibo ang ating pag-uusapan ngayon patungkol dito sa prosecutor sa kaso ni Pangulong Duterte na si Karim Khan. Kasi mga ka-update eto pong taong ito, isipin mo hindi mo talaga makikilala ang isang tao pag nakikita mong respetado ba siya o hindi. Katulad na lamang nitong mamang ito. Eto po kasing mamang ito, mga ka-update matindi ho ang aligasyon sa kanya. 'Di ba? Isa ito sa mga pinakaayaw ni Pangulong Duterte. Ano nga ba ang aligasyon kay Karim Khan? Kaya bakit siya na-disqualify? Unang-una sa lahat, mga ka-update etong si Karim Khan, merong babaeng nagsiwalat Meron pong isang babaeng nagsiwalat na inilak ho siya sa kanilang office, sa isang kwarto. At ano pong ginawa sa kanya? Inabuso ho siya. Yan po ang pahiyag ng babae. Kaya mga ka-update, pag malaman ni Pangulong Duterte na ganyan ang mga humahawak pala sa kanya, talaga naman pong mandidiri siya. 'Di ba? Kilala ho si Pangulong Duterte bilang respetadong tao. Galit sa mga, alam nyo na, mapang-abuso sa babae. At galit sa adik. Tapos itong prosecutor, isa pala sa mga ganyan. Kaya naman mga ka-update, rekta na ho tayo patungkol dito sa mangyayari kay Pangulong Duterte, yung magiging update ho sa kanya. Kaya mga ka-update, bago tayo magsimula, isang like, isang share, isang subscribe lamang ho, napakalaking tulong na po niya. Ito po ay dininay ng ICC Pre-Trial Chamber of Judges. At sabi nila, hindi naman daw kailangan na ma-release si Pangulong Duterte kung ang pag-uusapan po ay tungkol lang naman sa kanyang kalusugan o ang pag-monitor ng kanyang health situation. So hindi pinagbigyan pong hiling na ito na i-consider ito as humanitarian grounds. Pangalawa, may pending silang motion to declare si Pangulong Duterte as unfit to stand trial. And posible kapag na-prove po ito na mayroon ngang tinatawag na cognitive impairment o hindi na po consistent ang mga recollection of memory and mga identification of vital information on the part of former President Duterte, if this will be established by competent medical experts, may posibilidad po na i-grant ang temporary release ni Pangulong Duterte on the ground na he is unfit to stand trial. So pwedeng siya ay maparelease dyan sa Netherlands, magiging parang kapareho po ng panawagan ng mga senador na ipa-house arrest na lang si Pangulong Duterte. Ayan nga mga ka-update. Kasi mga ka-update, matanda na itong ating Pangulong Duterte. Medyo malabo na ho, impaired vision. Medyo malabo na ho yung paningin ni Pangulong Duterte. Tapos umuugod-ugod na lang ho. Kaya mismong ICC lang talaga ang may kakayahan ho kung gusto siyang bigyan ng interim release kahit na pansamantala lamang habang hindi pa nagsisimula ang kanyang kaso. Kasi mga ka-update kahit na i-house arrest na lang ho nila, ilang taon na po ba yan? 80 years old na po si Pangulong Duterte. Sobrang hirap na po niyan 'Di ba? Makikita mo nga nasa around 40 to 50 pa lang itong mga ating kababayan, yung mga ibang tao. Pero may mas matitinding karamdaman na. O ikaw ba naman, doblehin pa yung edad mo. Edad ka ng 80 years old. 'Di ba? Kaya nasa gobyerno talaga natin yung problema, mga ka-update. Hindi naman po nila kailangang ilipad yung Pangulong Duterte, kidnapin ipagkanulo sa ibang bansa para parusahan siya. Pwede naman ho siya ditong sa ating bansa na lang. Pero bakit pa nila kailangang gawin yan? Bakit kailangan pa nilang basurahin bastusin yung mga Duterte? Diba? Ganyan ho yung pinalit ni Marcos Jr. Matapos ilibing yung tatay niya, silibingan ng mga bayani ni Pangulong Duterte. Kulang pa ba yun? Yung ginawa ni Pangulong Duterte sa ama ni Bongbong Marcos, mga ka-update. Tanong lang ho. Hindi kinulong yung tatay niya. Isipin mo yun, ipalibing pa niya sa libingan ng mga bayani. Ganyan ho si Pangulong Duterte, karespeto. Kahit na yung tatay niya, kilalang kilala sa buong mundo bilang kawatan.
Di ba? Kaya mga ka-update, etong matinding panalangin na lang natin na bigyan ho ng interim release si Pangulong Duterte at house arrest. Kasi nagkasundo na rin yung mga ating mga senador na okay sa kanila. Pero alam naman po natin kung sino yung mga hindi o yung mga tutol na house arrest si Pangulong Duterte. Nandyan na si Risa, yung mga protector ng mga kabataang magnanakaw at mga adik. Di ba? Sila, ano pangalan nun? Yung asawa ni Sharon Cuneta. yan po yung mga protector ng mga kabataan, ng mga kawatan. Kaya hanggang ngayon, kung gumawa ng kabalastugan yung mga kabataan, wala ho silang pakialam kasi alam nila hindi ho sila makukulong. Di ba? Kaya wag na ho tayong magtaka, mag-expect sa mga taong yan kung ano yung tinatrato ng mga kabataan ngayon. Di ba? Panalangin lang ho natin itong interim release o house arrest ni Pangulong Duterte. Kahit nasa dahig man siya, dyan sa Netherlands man siya interim release lamang or dito sa isang bansa na gustong-gustong tanggapin si Pangulong Duterte. Kahit na papaano man lang. Di ba? Duterte, dyan mismo sa Netherlands at hindi na po nasa detention facility. So malaki po ang possibility kung ma-establish na there is an apparent and undeniable medical condition of cognizance impairment on the part of Pangulong Duterte. Pero until now, na hindi yan ma-establish ng independent competent medical experts na kinikilala ng ICC pre-trial chamber, ay hindi po mag-grant muna ang petisyon na yan. So abangan po natin ito sapagkat patuloy po ang mga propaganda na ginagamit ng gobyerno ni Marcos, nila Romualdez, at pati na po ang kasabwat nilang mga komunistang terorista. Itong si Cristina Conte po, na nagpapakilalang Council for the Victims and support to the ICC prosecutors, isa po itong aktibo na operatiba ng Communist Party of the Philippines for urban operations. CPP operative po ito at supporter ng NPA at NDF, itong si Cristina Conte. At siya din po nagsasabi na hindi sila naniniwala na fit or unfit for trial si Pangulong Duterte, at para sa kanila nagdadrama-drama lang daw, no? May maganon siyang pananaw, no? Itong kulukoy na abogada ng mga komunista na siya mismo ay komunista. Ayan nga mga ka-update. Ito po kasing si Conti, yung mga komunistang yan, mga NPA na low budget, galit po yan kay Pangulong Duterte. Bakit? Kasi nga, ayaw po ni Pangulong Duterte yung mga adi. Ayaw po nila, etong mga komunista, yung malinis yung gobyerno. Gusto nila nagkakagulo-gulo ang mga Pilipino. Diba? Sa totoo lang tayo mga ka-update. Pero ganun ho yung ginagawa ng mga yan. Ginugulo nila yung mga kabataan, yung mga estudyante. Ginugulo ho nila. Para saan? Isinasama ho nila sa kanilang mga samahang kagaguhan. Diba? Si Pangulong Duterte gusto niya magkaisa yung mga ating kababayan, mga Pilipino. Nakikipagkasundo pa yan sa mga kapatid nating mga Muslim. Diretsahan lang ho tayo. Nakikipagkasundo si Pangulong Duterte sa mga yan para magsama-sama ang Kristiyano at ang mga ating kapatid na Muslim. Pero itong mga hindi mo masabi kung anong hayop, pilit nilang binabastos si Pangulong Duterte. Kasi nga mga ka-update, kinakain ho nila yung suka ni Marcos Jr. Wala ho silang pakialam sa korupsyon ngayon. Totoo po yan. Alam niyo po yung pakialam nila. Si Pangulong Duterte mabulok sa kulungan, si VP Sara ma-impeach. Yan po ang gusto ng mga yan. Pero wala ho silang pakialam sa nangyayari ngayon. Kahit na bangag yung presidente na mismong galing kay Maharlika. Siya po ang nagsasabi niyan. Di ba? Pero ano pong nangyayari ngayon? Wala ho silang pakialam. Wala ho silang pakialam kahit na sino ang mamuno. Basta wag lang ang mga Duterte. Ganyan po yung mga pananaw ng mga dilawan at pinklawan, pati alam nyo member ng Communist Terrorist Group na CPP, NPA, NDF. At ganon din po itong mga diskarte ni Trillanes na ipinadala pa nila Marcos doon sa Netherlands, sa Europe, para po magkaroon ng special operations
to determine kung ano po mga impormasyon na makakalap nila hinggil nga sa aktual na kalagayang pangkalusugan at sitwasyon ni Pangulong Duterte doon mismo sa loob ng facility sa ICC. So, it appears na patuloy ang pagtutol, patuloy ang oposisyon ng gobyerno ni Marcos at ng mga alipores nito, lalo na po itong communist terrorist group na mga kaalyado niya, and even itong mga dilawan, pinklawan zombies na pinupunduhan nila ni Marcos at Romualdez, itong grupo nila Dilima at nila Hontiveros, nila Jokno, lahat po yan ay magkakasabwat sapagkat sila po ay tinamaan noon ng malakas na puwersa ng daluyong ng mga reforma sa politika at malakas na paninindigan sa panggobyerno ni Pangulong Duterte laban po dito sa mga sabwata ng mga dilawan, pink and communist terrorist groups upang magkunwaring mga human rights defenders pero actually tagapagtaguyod ng bulok na politika ng pakikipagsabwatan sa mga mapangwasak na pwersa at mga elemento na nais pabagsakin ng gobyerno. Kaya ayaw nila sa isang Duterte brand of leadership. Okay? Sana po ay magkaroon na ng panibagong reorganization doon sa magiging lead prosecutor na maghaharap sa kasong ito sapagkat hanggat nandyan po si Pangulong Duterte sa actual physical custody and detention sa ICC, the only way for us na siya ay mapapalabas is kapag nadesisyonan po at nagtagumpay ang mga petisyon na yan for humanitarian release or interim release on humanitarian ground. At kung patungkol naman sa mga merito ng kaso, may mga preconceived bias kasi na ang mga ICC prosecutors at ganoon din pong judges. Kaya nga dininay nila, nasabi nila, mayor pa naman si Pangulong Duterte daw at mayroon pang mga anak niya na nasa gobyerno, so he can still access power and authority na pwede daw gamitin upang i-harass, intimidate o magkaroon ng undue influence sa mga biktima o mga complainants, which is very untrue. Hindi na nga yan halos ginigipit at dinudurog na nga si Pangulong Duterte ng gobyerno ni Marcos at pati ang kanyang mga anak, pati si Vice President Sara Duterte. Isipin niyo ho mga kabdita, lahat ho ng panggigipit sa pamilyang Duterte galing dito sa Marcos administration, sobra ho. Sobra ho sila mandikdik si VP Sara. Pati dyan sa House of the Representatives, pinagtutulungan ho siya. Kukunti lang po yung mga taong nag-i-stand. Nag-i-stand sa katotohanan at ipinaglalaban yung tama. Diba? Kakaunti lang ho sila pero ano pong nangyayari? Ginigipit ho sila hanggang pabagsakin si Pangulong Duterte, si VP Sara, lahat ho ng Duterte nakaluklok. Diba? Isipin nyo pati yung si Kong Pulong, binabanatan ho nila lahat ho ng Duterte, gusto nilang pabagsakin. Hanggat nakaupo po yung mga Duterte, gusto nilang palayasin sa pwesto. Kasi nga po, iba yung pamumuno pag Duterte. Makikita naman natin, galing sa OFW, mga kababayan natin, lahat ho, marami ho sa ating mga kababayan Pilipino, mahal na mahal ho yan si Tatay Digong. May mga Pilipino pa rin may ayaw sa kanya. Alam naman po natin kung bakit siya ayaw. Kasi nga yung mga anak nila, yung mga kaibigan nila, adik ho. May mga pamilya ho silang nayari dahil nga mga adik. Hindi naman ho sisikat lalo si Pangulong Duterte kung hindi yan galit sa mga adik, mga komunista. Diba? Pero kung hindi niya po ginawa yun, wala ho pag-asa yung Pilipinas. Hindi ho tayo lilinis ng ilang taon sa pamumuno niya. Diba? Nagka-pandemic, nag-survive tayo mga Pilipino. Diba? Lahat ho natulungan ni Pangulong Duterte sa pamumuno niya. May mga pinagbigyan pa. Yung mga nagbago. Meron nagbago. Pero yung iba ayaw ho talaga magbago sa masamang gamot na yan. Kaya yung mga galit kay Pangulong Duterte, alam nyo po ang kanilang totoong
pamilya ang kanilang buhay. 'Di ba? Kung hindi ka naman adik, hindi ka naman magagalit dyan kay Pangulong Duterte. Kung hindi ka mapang-abuso ng babae, kung wala kang ginagawang karahasan, hindi ka galit kay Pangulong Duterte. Pero oras na gumawa ka ng kabalastugan, alam mo yung kapupuntahan mo. Kaya ganyan lang po yung galit ng mga ibang tao kay Pangulong Duterte. Ayaw niya po yung mga bangag. So may karagdagan dito sa update kay Pangulong Duterte. Si dating Department of Foreign Affairs Secretary Teddy Boy Locsin ay nagpalabas po ng pahayag na si Pangulong Duterte was never arrested by the ICC. He was abducted. Siya po ay ipinadukot, no less than led by the very government ng Pilipinas na dapat nangalaga at nagprotekta sa kanya. So this is a clear support na inilabas po ng dating Foreign Affairs Secretary na si Teddy Boy Locsin ng kanyang sinabi na si Pangulong Duterte ay ipinagkanulo at ipinadukot mismo, pinunduhan, ginamitan ng mga puwersa, ng mga pulis, ng eroplano at ng lahat ng mga resources na kayang gawin ng gobyerno para lamang magsagawa ng pagpapadukot. In fact, ang term na ginagamit ng ibang mga political observers dito, tinatawag po yan na cross-border kidnapping. Equivalent po to the extraordinary rendition. Ang pamamaraan na po yan ay tinatawag na pagdukot o pagpapadukot. So ako kaya ko naniniwala kasi na from the very beginning, mula po noong March 18, 2019, ang ICC po ay wala ng jurisdiction. Wala itong karapatan na mangialam o anumang batayang legal sa tratadong pang-internasyonal o ano pa mang mga internasyonal na batas na gusto nilang ipatupad sa kanilang otoridad. Hindi po nilang pwedeng gawin yan sa Pilipinas sapagkat since March 18, 2019, we were never again part of the ICC. Ang Pilipinas po ay naging opisyal ang kanyang pagtitiwalag mula sa ICC noong March 18, 2019. So therefore, mula noong araw na yon hanggang sa kasalukuyan, ang ICC ay bugos. Walang otoridad, hindi legal ang kanyang entity pagdating sa Pilipinas. Subalit, bagamat ito ay bugos, bagamat ito ay walang legal entity sa pangingialam sa Pilipinas, pero nagpatuloy po ang kanilang pangihimasok. In fact, noong last year, October 2024, hanggang sa kalagitnaan ng November 2024, ay pumasok dito ang mga ICC investigators, mga ilang representante ng mga prosecutors at nagsagawa ng illegal at mapanghimasok at pangingialam na mga kondukta na dapat inaresto sila. Bawal kasi yon, pero ang nagpapasok sa kanila, yan din sina Boying Rimulya, sina Martin Romualdez, sila Saldico, doon pa nga tumira at namalagi ng halos 2 linggo sa hotel na pagmamayari ni Saldico, dyan sa May Pasay, no? Going to Rojas Boulevard, yung Maidas Hotel. Nagbigay pa ang PNP ng security at ang mga kausap ng mga ICC investigators na ito na illegal na pumasok at nagsagawa ng kanilang mga kunwari investigasyon kay Pangulong Duterte, mga operatiba ng Communist Party of the Philippines, CPP, NPA, NDF, no, na nagbibigay kunwari ng mga resource witnesses at mga testimonya. Yan po ang nangyari last year pa yon, ano? So bago pa ipadukot si Pangulong Duterte po, malinaw na sangkot na sa illegal at pagtataksil na gawain itong sila Marcos at sila Romualdez. Ayun. Kaya yan ang nangyari, ano? Nadukot si Pangulong Duterte, pinadukot. Hindi yun magagawa ng ICC, wala man itong instruments and the power to execute, no? Kung hindi po mismo ang gobyerno ng Pilipinas ang nagsagawa ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte. Kaya tama po ang termino na dinukot siya sapagkat bogus, walang legal na batayan at mapanghimasok at mali ang ginawa ng ICC na pumasok dito sa Pilipinas. Subalit, yan po ay naganap at nangyari dahil ang pagtataksil
at pakikipagkanulo at pakikipagsabwatan sa gawaing pagpapadukot at ngayon po ay iligal na pagpapakulong kay Pangulong Duterte, gobyerno mismo ang namuno, gobyerno ni Marcos at gobyerno ni nakasama sila Romualdez. At itong mga alipuris niya na na-involve ngayon sa pagnanakaw at pandarambong sa kaban ng bayan. Siguro kaya nga sky is the limit ang mga pundo na ginamit para mapadukot at maipakulong ng iligal. Si Pangulong Duterte galing pa yon sa katas ng mga flood control projects na pinagnanakaw at pinagdarambong nila. Isa pa yan mga kabdit na malaki talaga ang posibilidad na yung mga ginamit na pera sa pagpapadala kay Pangulong Duterte sa ICC, mahirap po niya na kaban pa ng bayan. Yan po yung masakit dyan Diba? Ikaw, supporter ka ni Tatay Digong. Diba? Supporter ka ni Tatay Digong tapos malalaman mo yung mga binabayad mong tax. Isa pala yun sa mga dahilan para mapadala si Pangulong Duterte sa ICC. Ganyan po kawalang hiya ang administration ni Marcos Jr. Kaya lahat tayo mga ka-update, magkaisa ho tayong patalsikin sa pwesto etong si Marcos Jr. Lahat ho namang kasabwat niya at dalhin sa Hawaii. Palayasin ho sila sa ating bansang Pilipinas para ho malinis etong ating gobyerno. Diba? Aayos na naman po itong ating bansa. Kasi mga kabdita, diretsahan lang ho tayo. Etong bansang Pilipinas na lang ho ang hindi lumalago, hindi nag-i-improve. Diba? Wala pong improvement ang Pilipinas. Simula lumuklok yaang si Marcos Jr. Bagong Pilipinas. Oo, bagong Pilipinas. Lumabas na naman yung mga kawatan, mga lahat kriminal, lahat ho, droga, lahat. Yan po yung tinatawag niyang bagong Pilipinas. 20 pesos na bigas. Isipin mo, bebentahan mo ng 20 pesos na bigas yung mga nasalanta. Tama bang pag-iisip yun? Diba? Itinulong mo na lang sana. Tsaka yung 20 pesos na bigas, maraming mga magsasakang naghihirap. Nagsasalita na ho sila. Nagsasalita na yung mga magsasaka na masyado nilang ginigipit. Yung mga katulad nila. Binibili ho nila yung bigas, yung mga palay, bigas sa kanila, 6 to 8 pesos. Diba tama ho po ba yun? Na agricultural country ho tayo. Mayaman ho tayo Diba? Kung tutuusin, mayaman ho tayo. Especially sa lupa. Pero dahil sa panggigipit ng admin ni Marcos, nagdudusa ho yung mga farmers. Kaya kadalasan na, karamihan sa mga magsasaka, tumitigil na lang ho. Tumitigil na lang ho sila. Kasi nga nakakaawa ho yung ginagawa sa kanila. Bebenta ka ng 20 pesos na bigas. Pero yung cost ng bigas na ginagawa ng mga magsasaka, yung mga palay, yun na ho yung cost nun Dapat mabebenta ho nila sa gobyerno at least 20 pesos to 30 pesos. Di ba? Doon kikita yung mga magsasaka pero bibilhin mo ng 6 to 8 pesos. Wala ho silang kikitain. Kaya matindi yung paglugmok ng ating bansa. Wala hong asenso. Hindi malayong yun po ang pinagmula ng pondo. Ginastos nila para lamang maisakatuparan ang kanilang malagim at karumaldumal na pagtataksil sa pagpapadukot kay Pangulong Duterte. So it is a welcome development na ang dating Foreign Affairs Secretary ng ating bansa ay talagang kategorikal niyang sinabi, dinukot, hindi po inaresto ng ICC. Si Pangulong Duterte at ang pagpapadukot na yan ay nangyari dahil kasabwat at isinagawa yan mismo ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Ayon. Puntahan na rin po natin ito, ang napabalita na inilabas din itong butangera na palagi na lang po nagpapa-interview sa media, itong si Attorney Cristina Conte. Parang si Aling Claire Marites Castro din ito na tagapagtahol ni Marcos. Ito naman tagapagtahol ito ng CPP, NPA, NDF na nagkukunwaring abogada. At abogada naman siya pero abogadang komunista. At ang kanyang loyalty, hindi sa batas, kundi sa mga organisasyon na kanyang kinaaaniban. Lalo na po ang CPP, NPA, NDF. No? Sinabi nitong operatiba ng CPP, NPA, NDF na si Cristina Conte na si Senator Bato de la Rosa daw ay maaring
maaresto dahil maglalabas na daw ng warrant of arrest ang ICC. So, ito po ay isang panibago na namang challenge o paghamon sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez. Bogus nga ang ICC. Wala tayong any remaining treaty obligation. O ngayon, so dahil bogus ito, ano ang magiging dahilan ni Marcos? Sasabihin niya si Pangulong Duterte nga ay napaaresto, bagamat yun ay pagdukot. So there is a possibility na gagawin din po nila ang pagpupumilit na pagtataksil na ipagkanulo din po si Senator Bato de la Rosa doon sa ICC. So ang option kay Senator Bato de la Rosa, either siya po ay magtago at umiwas muna na magkaroon ng physical abduction against him kasi dudukutin siya eh. That's the term. Kasi the ICC is bogus. It has no legal entity para mangialam, manghimasok at gumawa ng mga sinasabing aresto na to sapagkat we have no any other obligation under any treaty na mag-cooperate o obligado tayong ibigay ang ating mga mamamayan sa ICC. So dahil si Bato de la Rosa ay malapit na kaalyado ni Pangulong Duterte at naging target din ito sa pagsasampa nitong kaso laban sa kay Pangulong Duterte sa crimes against humanity dahil daw sa murders or mass murder na hindi man nila ma-establish pa, may possibility po na magiging target nga ng pagpapadukot / parenthesis arrest by the bogus ICC si Senator Bato de la Rosa. Ngayon ang tanong, if Senator Bato de la Rosa will not hide away, hindi siya magtatago kagaya ng tarantadong si Saldico at hindi siya aalis at siya ay mananatili sa loob ng Senado sa Senate building. Will that be enough para hindi siya dukutin o ipadukot ng gobyerno? Hindi po, no? Siguro while the Senate is in session, pero pag naka-recess, pwede po siyang kuhanin doon at pasukin. Hindi rin po pwedeng tatakbo siya sa Supreme Court ahead dahil wala pa namang actual na warrant of arrest. Pero alam natin, hindi po maglalabas ito ng kanilang mga pagpapahayag sa media, itong CPP, NPA, NDF, kung wala po silang nakukuhang impormasyon sapagkat konektado ito ang CPP, NPA, NDF sa maraming staff at ilang mga prosecutors dyan sa ICC. Dahil nga may Communist Party na international office dyan at NDF sa Netherlands. So most likely po, pwede lamang magtago sa kanyang opisina at sa loob ng Senate building si Senator Bato de la Rosa at hindi siya pwedeng aristuhin while the Senate is in session. Pero ngayon po, ang Senado ay walang sesyon until November 10, 2025. Ngayon, anong option niya? Ang option niya magtago o mag-surrender kay Marcos at kay Romualdez. Dahil gagamitan talaga nila ito ng puwersa, kagaya ng ginamit nila na puwersa kay Pangulong Duterte because one senator out in the lineup of Duterte-aligned senators will help a lot para po na mapahina ang ano pa mang natitirang political influence ng mga Duterte, lalo na ni Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte sa Senado. So, lesser numbers on the part of those aligned to the Duterte political camp or sympathetic to the Duterte political group ay favorable po kapag nabawasan yan para sa niluluto nilang another round of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, which they can initiate sometime around in the middle of February next year.